So what is up guys? Nagbabalik nga pala ulit tayo para sa ating third episode ng ating series na Sekai Resin Wars. So for today's video, ano ang ating ipaglalaban? Siyempre, nasarap natin from the same line, Naruto line, from the same scale, 1/8 scale, pero different na studio to. Sa harap ni Master Pao, meron tayong Pickstar crossover with Pierrot China Studio na So, dalawang studio to, Master? ano yan, Pickstar and Pierrot Okay. na Deidara. So, with LED yan, makikita nyo. Itong mga translucent ilaw yan. Then, sa harap ko, meron tayong HQS Chume Art na So, dalawa Jiraiya One Last Heartbeat. Hindi, isa lang. Isa lang, okay. Yung HQS is yung high quality High quality statue. statue. So, parehas license, parehas ng line from the Naruto series, Naruto anime, pero ibang studio. So, malalaman natin kung sino ang mas angat para sa amin based on our personal taste, personal preference. Okay. So, bago tayo mag-start, siyempre, kada episode, meron tayong background, backstory, yung lore nila. Tatawagin natin yung Sekai member Tawagin natin to. lores. Let's go, Master Josh! Master Josh, pakiki-explain. Thank you, Kuya Skip and Kuya Pa, for the introduction. And today we're talking about in the Naruto Shippuden verse here. As we can see Deidara here facing off one of Gaara's Shokaku hands right there with the explosions using his clay technique from his demeanor and his standing as well, being cocky and all. And next on the left, you can see Pain here, known as Nagato, using all of his 6 paths of pain technique, using the corpses of other people being dead are also ninjas being modified against his former master Jiraiya. And in this showcase today, we're going to show one of the lores from the same organization called the Akatsuki in the Naruto Shippuden. Kilala nyo, Akatsuki. Oh. So, for this scene, For dahil this, pangalan niya, One Last Heartbeat, explain to us kung bakit siya naging One Last Heartbeat or explain this scene para sa mga manonood. so we can check out how Jiraiya plays Nagato, one of his puppets. So in this scene, as you can see, Jiraiya here is being cornered by when the other six paths of pain being appeared, facing him off, countered all of his jutsus against him. The one can absorb his jutsu, the one being the other three being on the offensive. Basically, he's being stabbed and cornered with left no other choice when he's reminded by Naruto's mantra, never give up, like that. And that on the as you can see, as he writes his message to the allies of Konoha, that's Lord Fukasaku, that is master from Mount Myoku. It's like the fantasy land of the animal verse in Naruto Shippuden. So only Naruto can decipher that message since he knows Jiraiya very well. So, yun. So, in short, na-corner daw si Jiraiya nung 6 paths of pain. Tama, di ba? No. Tapos, since pangalan niya, One Last Heartbeat, yung pinakahuling hining niya siguro, na transfer niya pa yung message, yung i-decipher ni Naruto bago siya mamatay. Tama, di ba? So, kaya siya naging One Last Heartbeat. So in that location, he's from the Hidden Rain village. So basically, the sun almost never shone on the band. So basically, it's raining all the time. Okay. So, So, yun. Master, ano to? Hindi ba to One Last Cry? Kanta One Last yun, Cry. kanta yun. Okay. Ayun. Thank So, you. thank you, Master Josh. Salamat sa ating magandang lore. Siyempre, sa mga gusto pa mag-dive in para dito sa stories ng dalawa, you can watch on YT, di ba, Master? Okay, so let's So, go. sabi nga ni Master Joshua, add ko lang, lagi umuulan, kaya pala may water effect. Ah, yun. okay. Kasi hindi natin mag-guess kung ba't may tubig, di ba? Then guys, let's start! Para sa ating dalawang statue na dalawang license, same line from the Naruto series, then same scale. So pareha silang 1/8 scale. Okay. Ang pinagkaiba nila is ito, LED to. So tingnan natin kung magkaka-factor ba tong LED niya sa scoring namin. So let's start. Ano na natin? Siyempre, kaya natin to. Si One Last Heartbeat. One last cry. One Ah, Last ito. Cry. Kala sabihin ni Master Josh, One Last Cry. So sa first criteria natin, meron tayo yung i-rate natin yung studio. So for this, ito yung Chume art. Marami tayong naging Chume art dito. Meron tayo yung Kaioken versus Gallic Gun, meron tayo yung Batman comics. So hindi naman sobrang familiar pero
may nagkaroon na rin kami ng iilan na statue from the Chumi Studio. Mhm. So for this, i-rate natin based on this sa studio. Para sa akin, for me, 5. Sa studio base, sa studio. So Master, dagdag ko lang, hindi ito yung nag-iisang Chumi natin Hindi. na HQS. So meron tayo ditong garlic gun. Kayoken, Oh, garlic so, tsaka gun. yung Kayoken. Yung Batman Yan. comics. Garlic gun. Garlic gun. Garlic gun. So pagdating sa ano ito Master, sa studio, all around, ano dito? 4 ako dito. Yun, 4. Yan. Okay. Studio naman. So, for the Pixstar Studio, collaboration with Pierrot China. I'm not sure if yung tama yung pagkabigas ko. So Pierrot dalawa o to Pierrot? Master, correction, dalawang studio to. Collaboration siya. Collaboration Makikita nyo naman dito to. sa certificate of authenticity niya, merong X. So, Pixstar X Pierrot. So, dalawa sila ng collab. For this, dalawa lang ang naging Pierrot at Pixstar natin na statue. Si Meron Sasuke tayo nakaraan yung Sasuke Kid. Sasuke Kid. By ano rin yun, Pixstar. So, not very familiar with this studio, pero based on yung pagkagawa nila dito, ang i-rate ko dito, 5 din ako. So pagdating to Master sa ating studio sa Pierrot. Pixstar. Pixstar. Okay. Pierrot So and Pixstar. Pierrot and Pixstar. Pic- So dalawa, Pixstar. Pixstar. oo. So dalawa. Bamba. Nakita mo isa yung ano, di ba? Si Sasuke Kid. Medyo maganda rin yung Ganda rin yan, Pixstar, oo. no? Pagdating sa Pixstar. So hindi ko lang kung sino ba to. Dalawa na naman kasi pag dalawa, Master, medyo naguguluhan tayo. Hindi natin alam kung sino mas Kung sila nag-focus. nag-base, Oo. kung sino ba yung sa painting. Yun. So pagdating sa studio dito, Master, ano dito? 4. 4, naku. Mababa. 4. So yun yung first criteria natin. I-rate naman natin ngayon for our second criteria is yung base nila. So yung pinagtatayuan. Kumbaga. So dito naman tayo magsimula. Magsimula tayo dito kanina. Baka magtampo to. So for this base, kung makikita nyo, ang tinatapakan niya, ibon, napakalaki. Malaking ibon. Pero yung pinaka-base niya sa ilalim, so para siyang round, para siyang platter na bilog. Then may mga explosion, may mga buhangin na pangat, then translucent. Tapos yung pinaka-base ni Daedra is yung ibon nga ito. So for the base, para sa akin, 4 out of 5. Sa base, Master. Para dito kay Daedra. So, pag dito sa Daedra, Master, sa base niya, makikita mo yung ano, yung pagiging sandy. Sandy? Sandy. Yan. So, mga Master, dagdag ko lang. Ito kasing mga translucent niya, light up to. So, dagdag ko ulit, syempre, medyo malayo kami sa sakit. Pero, sa susunod, may kita nyo na, mga papelo natin lahat ng mga light Showcase up natin yan. Showcase So natin yan. different videos naman yun. Okay. So, ang rate ko dito, Master, para sa kanyang base, syempre may kita mo yung base niya. So, circle, tapos may mga ukit-ukit din. Oh, clouds explosion sa baba, no? Alam mo yung mga explosion din, alam mo yung parang dumaan yung jet, tapos may nalaglag. Yung clouds. Sabog-sabog. art is an explosion. Oo. So, ang art niya explosion talaga. So, skill set niya talaga puro pasabog. C4, C5, C6. Boom, 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 boom. Bomba. Okay. So, bomb expert para to. Terorista! Terorista pala to si So, Daedra eh. ang rate ko, Master, para sa kanyang base, sa ibon na malaki, ibon ba to? Siya, ibon. Agila, ibon din, di ba? Okay, so pagiging base nito, Master, ang rate ko dito is 5. Wow! Yan. So, 4 and 5 para naman sa base. For the Chumi Art base, sa One Last Heartbeat base. So, like Josh explained earlier, yung village na to is laging umuulan, di ba? So, kaya sila nagkaroon ng tubig dito, then yung bato. So, kung yung pinaka-base niya is bilog din, same dito, yung platter style na bilog. Tapos, next layer is yung tubig, bato. So, para sa base ni One Last Heartbeat, 4 ako. 4 out of 5. One last cry. One last cry, no? 4. So, HUS, Chumi Art Studio. So, pagdating sa base nito, Master, makikita mo yung, napansin ko kayo dito, alam mo yung tipang ng bato, sabay parang nalagdag nag-splash yung tubig. Okay? So, para may splash effect siya ng tubig niya, Master. So, pagdating naman sa pinakababa, makita mo yung round circle niya. Wala siya masyadong detail, Walang pero yung details. pinaka-detail ng base niya, Master, to. Yung bato na tsaka Yung yung bato tubig. tsaka yung tubig. Yan. Tsaka yung dugo niya. Dugo. Ay, tusok sa likod niya ng mga Tumusa. bakal-bakal. Oo. So makikita may mga dugo rin doon, Master. Lumusot sa Oo. baba. So ang rate ko dito para sa ating Chumi Art na base ay 5. Perfect din ah. So 4 and 5. 4 and 5. Parang dito 4 and 5. Para dito, 5 with 5. Okay. Next for our third criteria, ito na yung painting. Painting. Yung pagka-paint sa kanila. So simulan natin dito. For this,
para sa akin is medyo simple lang yung pagka-paint sa kanya dahil solid kasi yung kulay na kailangan ng mga uniform na Akatsuki, yung uniform ni Jiraiya. So solid siya. So hindi siya ganun ka intricate, hindi siya ganun ka yung parang mahirap na mga may Hindi siya ganun ka-detail, Although detailed siya, pero yung Oo. sinasabi ko parang yung solid yung mga alin tulad detail natin niya. dito, 'di ba? May fading Ah. itim tapos papunta sa brown. So yung mga ganito kasi in my experience, mahirap yung ganito yung i-fade mo siya. Pero dito, so solid siya. Solid colors yung uniform, solid color yung hair. Yung hair ni Jiraiya, sa bato, solid din. Although may mga fading yung bato. For the pipes, ito yung mga pipes. Di ko alam kung saan galing tong pipe na to. Maganda yung pagka-bronze niya. So, nakuha nila yung pagka-bronze nung pipe na to. Maganda yung painting dito. Pero, overall, sa painting dito sa akin, medyo hindi siya ganun ka-intricate. 4 out of 5 sa painting. So 4 out of 5 si Master. Ikaw, Master, ano ka? Dito. Ang mapapansin mo dito, Master, yung bato. Hindi rin na bato eh. Pati yung ano, alam mo yung pag kasi translucent to, Master, no? Pag sa kulay. Kasi yung mapapansin mo, yung mga kulay na ito, mga Master, ano siya, solid, parang pinasimple lang yung mga kulay, pero maganda sa tingnan. Parang may dating siya kasi parang mas highlight nila dito yung scene. mga ano, yung scene mismo ng One Last Heartbeat, tsaka yung mga suot na mga bawat character sila uniform. dito. Yan. So kung makikita dito, yung mga Akatsuki, talagang solid yung uniform nila. Makikita mo yung painting, pati yung logo ng mga Clouds. Akatsuki Master, mga clouds, ay makikita mo eh. So pagdating dito mga Master sa, tama ba? Color, paint, Bronze ano kulay ba na to, bronze. ano ka dito Master? 4 ako. Uy, same. Nagkabati rin tayo sa points. 4. Ito, ang ganda na ito. Punta naman tayo kay Deidra from Kickstar. So dito, ito nga sabi ko, tulad ko sa kanila. Ito, solid yung team nila. Ito, ang daming fading, kumbaga. Yung parang, ito, tulad nito, yung sa kuko, sa explosion, kita mo yung mga shadow ng explosion. Although, same yung painting dito sa uniform nila, from the Akatsuki clan. Pero dito pa lang, kung paano nila i-paint, na maganda rin. Pero, may kulang, may parang hinahanap pa rin ako, hindi ko alam kung ano. May hinahanap May pa hinahanap ako, pa rin ako wala na na pagdating sa kulay. Oo. So, for this, 4 din ako. Okay. Ang kumuha lang sa mata ko siguro yung mga shading. Ito. Ano. So, Master, ang una napansin ko dito para sa color niya, yung explosion niya. Alam mo yung unang sabog, yung pa-explode pa lang. Pasabog pa Tapos lang. yung, alam mo, nanonood ka ng video, tapos bigla sumabog, sabay pinost mo. Kasi pag kung, hindi kasi natin napailaw ngayon eh, pero papost natin yung light up nito para makita natin ano. So may Mga shadow area. Oo, makikita mo yung unang sabog niya, alam mo yung para sa bulkan, yung lava. Mushroom cloud. Oo, yung parang ganun. Yung parang sa loob yung namumula. So parang ganito yung kulay niya, Master. Yung pagiging fade niya, kung paano niya napakulay yung talagang literal na pagsabog pa lang. So kasi makikita yung mga translucent, yan yung mga ano, parang effects na ng pagsabog. So sa color, yan. Kasi itong ano, ito medyo rough na to. Sun surface. Yan, may time black to brown. Tapos yung uniform, syempre, highlighted pa rin. Pagdating sa uniform na Akatsuki, kita mo yung clouds, pati dito sa ibon. Shoutout dito mga Master. Wak, wak. So, ang score ko para sa ating paint, ano ito, Master? 4 out. 4 din. 4 out of 5. Okay, yun yung ating third yun, di ba? Third criteria Yes. natin. So move on tayo for the fourth criteria, which is yung sculpting. Yung paghulma sa bowed figure, paghulma sa base, paghulma dito sa LED, kung paano nila pinalakad yung wirings. Ayan, nire-rate natin ngayon. For this, unahin na natin to. Unahin natin to. Sabi ko nga yun sa LED, since light up to, so meron siyang wirings na dumadaloy papunta dito. Kasi ito yung pinaka highest point niya for the light up. So umiilaw to hanggang dito. Pero yung saksaan niya nasa ilalim yun. Usually, ganun common So, iba paano sa sila base. pinagapang, no? So for the sculpting, maganda yung gawa dito kung paano nila pinadaan yung wirings. Ang ganda nung pagka-sculpt dito sa kamay na to. Yung sand na texture niya. And for the, ito yung explosion yung sinabi mo mga Master. Ang ganda. So rough surface Yung din rough siya. surface talaga na sabog. Tapos, Parang clouds talaga. yung clouds din siya translucent. Oo. For the figure naman, si Deidra, kuha rin nila yung itsura. Then sa bird medyo simple lang siguro kasi ang laki. So hindi ako expert pero para siguro sa kanila, madali lang pag malaki i-sculpt, di ba? So for the sculpting ng overall nito, at saka yung dila, nakita mo yung dila sa kamay. Ang ganda rin yun. Kala mo walang dila pero may dila pala sa kamay. Out of 5, 4. Hindi Four. perfect para sa akin. So, pagdating sa sculpting dito ako nabibili, Master.
Dito, unang na pumakaw ng pansin ko dito yung pagiging rough surface niya. Alam niyo mga masa yung putik, tapos parang binato mo sa pader, pader or bato, yung putik, tapos natuyo. I'm sure nakakita na sila yun, yung mga pader Oo. dito sa Pilipinas, yung mga rough surface diba, naglaro ka pader, ng oo. mga putik nung bata ka, tapos diba, ang hilig natin minsan binubuha, tapos kinabukasan makikita natin, tumigas na. Tumigas na. So parang ganito yung service ito, Master. So, kung sa- Alam mo, in- parang binato lang In na person, putik. rough talaga siya. Oo, talagang putik na light color. So warning ko lang kayo, ito madali itong matanggal. So huwag niyo masyadong i-rough handle. Dahil natatanggal yung mga butil-butil. Ito, Master, dito ko pumukaw ng pansin ko, tsaka itong mga explosion. So pakita yung pagiging rough na ito, Master, hindi siya hindi Smooth. siya yung alam mo yung bilog na clouds. So uneven yung pagiging clouds niya, Master. So Uneven talaga yun. alam mo yung talagang pagsabog ng clouds, parang gano'n. Tsaka yung Master yung buhok nito ni Daedara. So may kita mo yung mga strand. So hindi siya plain na lang, alam mo yung isang strand lang. So kita mo yung mga Tulad iba-ibang nito, strand diba? na buhok nila. Yung spiky. Spiky Ito, mga kuko, sing-sing, yung dila. Tingnan mo kung kuha yung mata. Sa ibon, ang masasabi, siyempre napaalala yan. So ang score ko dito, Master, para sa ating Daedara is 5. Wow! Out of 5. Perfect. Mukhang close fight to Para sa ating episode 3. So 5, 4. Moving on to tayo dito sa Chumi. Sa One Last Heartbeat. For the sculpting naman, syempre napakadaming figure na ito. 6 sila. Kasama si Jiraiya. Actually, 7 kung sasama nyo ito yung palaka sa figure. So, para sa studio, siguro kaya naman nila yan. Perfect sila gumawa. You know? Para sa akin, So, yung sa base, hindi ganun ka-complicated yung sa base. Isang bato lang siya. Then, may mga water effect. Tapos, bronze. So, sa sculpt naman itong yung parang copper, parang bronze. Oo. Bronze to no? Oo, Yung parang tubo. Ang ganda rin. So, mukha siyang metallic talaga. Then, sa mga tapa, kada foot, yung kung saan nakaplant yung paa nila, may may bend. Na-connect nila, Master. Nakunik pagiging nila, may bend, bend. Tapos ito, nakahawak pa nga ito So, para sa akin, 4 din ako dito. 4 ka. For the sculpt. Oo. So, pagdating sa sculpture na ito, Master, may kita may maliliit na details sa bawat karakter nito, 6 pa sabi ni Master Josh. So, kung titignan mo ng malapitan, kung makikita itong isa na ito, Master, may kita mo sa tenga. May matinig-tinig, di ba? Hindi ko kilala Kasi ito paano Pero nalagawa yun, may Master? tatlong lock doon sa tenga. Oo. So, yung mga tenga, tsaka doon sa palaka na sinulat ni Jiraiya. May number. So, talagang may number siya. Kung parang, ano ba yung number na yun? Parang iba yung words nila. Yun yung i-decipher So, ni yung Naruto. pinaka-message nila, Master Josh. Okay. Si Naruto lang Yeah, makakaalam. so makikita niyo yung mga details. Ito kung nakikita niyo yung mga armors nito, Master. Kung makikita niyo, hindi siya yung talagang yung tela lang. Pag sinilip niyo, may mismong kamay. Tapos may details pa sa loob, Master. May mga torni-tornilyong mga nakalabas sa mga kamay nila. Meron din sa loob. Kahit tago na yung kamay niya, may detalye pa rin hanggang sa Kahit dulo. tago na sa loob, meron pang mga details. So, yung pagiging sculpture niya. Tapos pagdating nga dito, sabi mo, Master, Yung hindi bronze ko alam na kung bakal. ano ba to, exhaust na tinapakan nila na nasira. So alam mo yung bukay, no? Kung paano nasira. Nasira, Oo. Hindi ko alam kung lumabas pa sila dyan o Parang talagang nabali. nawasak lang talaga nila. So pagdating nito, Master, sa paghuhul mo nito sa sculpting, sa water effects, sa base, tsaka itong isipin mo yung armor niya, yung bracer niya dito, may butas pa. Ayan, no? Para may, Net. may butas pa siya dito, para Net may pati sa hole paa, na yun. oo. Yan. Pati pala, Master, ang paa niya. Isipin mo, nasa likod na, may details pa rin. Grabe naman to Buo si talaga. Chubby. Kaya nga So, HQS pagdating dito, pare. Master, sa ating, sa sculpting nito, para sa ating SQS Chumi, 5 perfect out ulit. of 5. Magiging close fight to Yun yung fourth criteria natin, diba? Oo. Okay, ito na. Malapit na. Yung last but not the least na tinatawag Dito na tayo. nating Sekai Wow Factor. Pare. Wow na wow. Wow na wow. So, So, dito tayo magkakatalo. Alam ko Oo. na. So, for this, ito na natin to. Makikita mo pagpasok mo sa room or sa store, kung pag nakita mo to, 5 agad, ang mapapansin mo agad yung mga Akatsuki. Akatsuki, oo. yung 6 spots, di ba? Mm. Then, makikita mo naman to, yung may mga tusok-tusok. So, para sa wow factor, Sekai wow factor natin dito, ang may score ko dito, 4 out of 5. So, simple lang siya. Dinipick niya yung scene, yung One Last Heartbeat na scene doon sa Naruto series natin na inatake nila si Jiraiya from the back, Tignan mo. So, 4 out of 5 yung wow factor para sa akin.
So, wow factor at pinag-uusapan natin, Master. Sa kumbaga, sa eye catcher, yung tipong pagtingin mo, mapapaling mo ka ulit agad. Ayun Tapos pala sabay, yun, ay, oo. ganda nun ah. Maintindihan Kano mo kaya yung- yun? So, pagiging wow factor nito, Master, katulad ng sasabi ko, kapag may translucent, mas maganda pag may Ilaw. LED. Mm. Lalo na yung daliri, kung mas maganda kung may ilaw to. Baka, tsume, baka naman malagyan ng ilaw. Hirap na sa kanila. Oo, no? Sabi ko, Inutusan paano mo pa. na dadaan? Baka madagdagan next na ano nila. So, wow factor ko dito, Master, medyo nakulangan ako kasi pag, alam mo na, pag translucent, mas maganda pag umiilaw. So, overall naman, maganda pa rin naman sa wow factor na ito. May kita mo mga Akatsuki, lalo si Jiraiya, tsaka yung palaka. Yan. So, ang unang tingin ko dito, Master, ang score ko, unang tingin, score, 4. Uy, same. 4 ako para sa Jiraiya. And for the Pixstar, ang hirap kasi pag LED talaga, ang ganda sa glass cab mo. Kahit di siya nakasaksak eh. Pero nakita kasi namin yung light up na ito. Na review na namin to. Siguro sa wow factor, unang tingin ko sa store, pag nakita ko to, tapos umiilaw. 5 ako dito. nga. Tapos kuha pa yung kamay. Then yung ilaw nito kamay. sa taas, sa baba. Kamay Umiilaw talaga siya nito, eh. Master, kamay talaga ni Madara to, Oo. Kasi ano to eh, lahat na nakita yung translucent, umiilaw yan eh. Pati yung explosion, umiilaw to hanggang dito. So sa wow factor, 5 ako dito. Nakita ko na kasi yung ano nito, yung light up na nito. Yung sinaksak namin. Ang ganda talaga. Dagdag ko lang, Master, pala, sa pagiging wow factor na ito, pag nilapitan mo siya, bukod sa umiilaw yung LED niya, pag nilapitan mo siya, alam ko yung mukha nito, may camera yung isang mata eh. Oh, yung dito. Parang may lens, no? So parang kasi kinapture niya, tama ba? Hindi ko alam kung gano'n yung pinaka-lore niya. Sa wow factor na ito, Master, dahil pag umiilaw to, syempre fan talaga ako ng mga LED. umiilaw-ilaw, LED. So hindi ko na papatagalin, syempre, based on my own preference, 5 ako dito. Nako, ang dami mong 5 niya, Kasi, master. oo. ah. Grabe, ang ganda kasi nito, Master. Kung mapapansin, pero maganda rin naman to. Okay natin, on preference natin, pag-judge natin ito, Master. Okay? So, 5 out of 5, So Master. yun guys, if nanonood kayo, siyempre, baka nilagyan na ng editor natin yung total dito. Baka natali nyo na sa inyo. Pero sa amin, natali natin. So, ang bilis, no? Ang bilis, nandito lang ito. Ito na. So, bago natin i-reveal yung scores, Oo. if meron kayong mga opinion about the statues, pwede nyo i-comment dyan. Magbatuan tayo kahit sa comment. Comment down below. Like the last episode, meron nag-comment doon. Ang ganda rin ng opinion niya. So, nakulangan daw siya doon sa base nung Arta. Ay, tama ni Imperius. Imperius. So, yun. Pwede kayong makipag-interact sa amin sa comments or kung gusto niyo personal, pwede tayong mag-usap dito sa personal. Walk-in lang kayo. Kung may mga additional pa kayo na nagandahan, pwede nyo i-add doon sa So, like I said, yung location natin from the last episode, sinabi naman natin. Pero sabihin na natin dito, is yung SPNA Building 2. Saverville Avenue, Barangay Loyola Heights. Pwede kayo mag-walk-in dito. Quezon City yan. So, tawagin na natin, Master, ang ating Bra, judge. Master Josh, ang ating tally, ang tally ating total. master. Tally Master, meron ba tayo? May May sasabihin add ka lang ba? ako kay Deidara. Nakalimutan ko yung nationality niya, yung galing siya sa Hidden Stone Village. Akala ko Pinoy. Ko. Akala ko Pinoy nationality nito eh. Okay, so Master. Ano i-reveal- village daw, ano? Anong village to? Hidden Stone Village. Hidden, Akala ko Loyola Hidden Village. Stone. Hidden. So, Tagum. Akala ko Loyola Village. Loyola Village. So, Tagum ba to? Okay, so Hidden Ayan. Stone Village. Okay. Si Payne, ano nga na siya? Hidden Rain. Hidden din. So, mga Tagum Hidden. pala to. Hidden Rain. Mga terrorista. Okay, mga terorista pa ito. Parang bumba-bumba. Si Hidden Sun. Okay, meron na tayo. Saan dito? Pinakababa ito. Ito. Ito ba? Itong baba. Uy, Iba yan. Ito. Okay, okay. Hindi. Ano? oh. Hindi yung pangalan. Ay, pangalan. So, ito na nga. Unahin ko na to. For the HQS Chume One Last Heartbeat Jiraiya. Teka, may lalabas ba dito mga sa Natali? Yung mga sinabi natin? Meron yan. Ako may lalabas dito, tug. Pag may nilabas yung editor natin dyan, mas nauna na kayo kung sino yung Oo. panalo. Pero eto, lalabas namin. Ang total namin na to 50 dito kay One Last Heartbeat is 43. Oy. So ito na, lalabas na nga yan. So pagdating sa studio, Hindi kasi baka yan, kasi lalabas dito. kada criteria Oo. nila-record nila eh. So makatatali na nila. Mauna sila dito. So for the Pixstar collaboration with Pierrot China, out of 50, nakakuha siya ng 45. Meron di ba dito yung master? Meron yan. Ito. Tapos may ano dyan yung, wow, yung palakpakan, confetti. Kasi nana. So for our episode 3, ang panalo is ang Pixstar collaboration with Yung. Pierrot China. Tapos may lalabas dito. Yung sasabi, So ano siya ng palakpakan, tapos confetti, tapos oh my God! putok Wow! ko. Oh my God, wow. So yun guys,
Like I said earlier, pwede kayo may pag-engage sa amin sa comments. Pwede nyo rin panoorin tong series na to sa YouTube page natin. Ano ba yung YouTube page natin? Is Watashi no Sekai. Tama, di ba? Watashi ne. Ilalagay na namin dyan. Oh, lagyan na namin dyan dito sa, ilalagay nung editor namin dito sa baba. Dito. Yung YouTube page namin, at ito yung page na main page natin, itong Sekai no Saiyajin. Paklik yung subscribe, then turn on yung notification bell para updated kayo sa mga latest video namin. So same sa last videos, available din to for pick up. If you're interested, pwede kayo mag-PM or mag-walk-in. So if naghahanap kayo ng ganito, ito na lang yung kulang sa mga collections nyo, available to. So yun guys, for more episodes, follow our page. Abangan nyo yung mga ilalabas pa namin. So nakakailan na tayo? 3. So marami pa tayong ipaglalaban dito. Marami pa. Abangan nyo, may mga Marvels din kami ipaglalaban, may DC, mga Dragon Ball. Dragon Ball. Ano ba yung mga dito? Tapos, Dragon Ball. meron din tayo to sa taas, oh. Hello? Paano may paglaban Yan, namin oh. yung mga merciless na yan. Kasi kita ba sa cams, hindi ata. Ayan, basta Then guys, abangan nyo next episode dito po sa Sekai Collections. Thank you sa pagsuporta, thank you sa pagsubaybay ng ating series na Resin Wars. Sekai Collection. Let's go.